17 billion pesos. Sobra-sobra din daw po ang pera ng PDIC. Marapat lang na maging sobra-sobra ang pera ng PDIC dahil sila po ang ating siguro kung sakasakali subalit wag naman ay magkaroon ng instability sa ating financial or banking industry. Halimbawa, nagkaroon ng bank run or worse, magkaroon po ng bangkaroting bangko, sasaklolo po yung PDIC. Yung PDIC, meron pong garansya ang bawat depositor na meron kayong insurance na hindi lalagpas sa 500,000 pesos. Kung magkano man po ang pera ninyo, kung higit sa 500, ang maximum insured deposit lamang po ninyo ay 500,000 pesos. Yan po yung garansya na ibinibigay ng PDIC. Subalit, last year ho, kinuhaan ng gobyerno ang pondo ng 117 billion ng PDIC. Saan po nila dinala ito? Sinakripisyo po yung liquidity ng PDIC. Sapat pa rin naman, di umano, yung pera ng PDIC. Subalit, hindi naman yung kung sapat o hindi sasapat. Ang punto po rito, kinuha yung 117 billion pesos for what? To fund the unprogrammed appropriation. Yun po yung mga items na hindi prioridad. Yung hindi po naman kinakailangan, at ito'y pawang luho, pawang kapritsyo, mga pork barrel ng ating mga mambabata. So inuna na naman yung issue ng pork barrel. Inuna na naman yung kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Kinuha po yung 117 billion pesos ng PDIC. Huwag po natin palagpasin ang usaping ito. The transfer indeed may be legal because apparently meron daw pong legal opinion ang OGCC. Subalit, hindi po naman legal lang yung usapan. Tama ba na kunin ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung 117 billion pesos fund ng PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, at ilipat sa hindi naman developmental funding or project, kung hindi para sa kapritsyo, luho ng mga mambabatas, yung kanilang pork barrel na naman. Kaya po tayo naghihirap Kaya hindi masawata ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang inflation dahil yung kanilang isinusulong na mga programa ay hindi ho panlaban sa inflation. Ito po ay patuloy sa pagpapalaganap ng korupsyon sa national government, particular na sa mga pondo at distrito ng mga mambabatas. Kinakailangan po nilang kuhaan ng 117 billion pesos ang PDIC. Kinuhaan po nila ng 75 billion pesos combined. Yung dalawang pangunahing banking institution natin, yung DBP at Land Bank. At kinuhaan din po nila ng 60 billion pesos ang PhilHealth. I-connect ko lang ho ito You do the math kung gaano nakalalaki ang kinukuha nila. Yung 1.8 million na puwersa ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, ito po'y para sa inyo. Mahalaga na pakinggan nyo ito. Yung 1.8, attention, the 1.8 million strong government workers, government employees. Meron pong findings ang COA, inuutusan ang GSIS. Yan yung pensyon ng mga nagtatrabaho at nagpakatanda na at nagpakadalubhasa na sa gobyerno para sa public service. Yung po inyong 2.3 billion pesos sa GSIS. Sabi po ng COA, kinakailangan gumawa ng paraan ang kasalukuyang management ng GSIS na maibalik yung 2.3 billion pera ninyo. Yung mga manggagawa o sa gobyerno, makinig kayong maigi, yung 1.8 million na puwersa ng mga manggagawa sa gobyerno, inaatasan ng COA na ibalik ng GSIS management from the chairman to the president to the GM and to the board. Ibalik po yung 2.3 billion pera ninyo na kinuha po ng GSIS at ilinagak sa 3 listed companies. Walang problema kung tama sana yung pagkaka-invest ng pera. Investment, pinalabas, investment. Pero si mismo ang COA, hindi po ako nagsabi, ibinabalita ko sa inyo, kailangan alam nyo to, pera nyo ito, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung 2.3 billion, ininvest po ng GSIS sa 3 listed company. Ang problema, nung nag-check na po at nag-due diligence at nagtrabaho na yung COA,
yung kumpanyang pinasukan ng 2.3 billion pesos ninyo, wala pong proven profitability from 2019 to 2022. Ibig sabihin, bago ininvest yung pera ninyo, yung 2.3 billion pera na manggagawa sa gobyerno, yung pera nyo to sa GSIS, bago naglagak ng pera ang GSIS, merong 3 taon on record na walang proven profitability. Sa Tagalog pa, hindi kumikita yung pera kung saan pinasok ng GSIS, yung pera ninyo, yung hard-earned money ninyo. At bukod dyan, bukod sa hindi kumikita, sinabi rin ng COA sa GSIS ngayon, pera nyo ito yung 1.8 milyong manggagawa sa gobyerno. Pera nyo ito, makialam kayo, kailangan nalalaman nyo ito. Yung pera ninyo na 2.3 billion pesos, pinasok ng GSIS sa 3 listed companies as an investment. Ang problema, sinabi ng COA, sa loob ng 3 taon, from 2019 to 2022, walang proven profitability yung 3 kumpanya kung saan nagpasok ng pera si GSIS. At bukod pa dyan, bukod sa hindi kumikita, napatunayan din na walang dibidendong ibinigay. Hindi nagbahagi ng dibidendo yung 3 kumpanya kung saan pinasok yung 2.3 billion ninyo. At kung titingnan ngayon, ang presyo per share of stock ng 3 kumpanyang yan, bagsak ang halaga. Anong ibig sabihin? Lugi po. Yung 2.3 billion pesos ninyo, lugi. Malaking lugi. Lugi kayo. Pero yung 3 kumpanyang pinasukan, kita yun. Bakit? Nagpasok ko kayo Pinasok yung pinaghirapan ninyo ng kung ilang taon sa gobyerno. Bilang inyong siguro or pension. Lugi po kayo, kumita yung 3 kumpanyang pinasukan ng aggregate amount of 2.3 billion pesos. Kayo, wala ho yung pera nyo. Matutulog doon at magkakaroon lang uli kayo ng pera pabalik kapag kumita na yung 3 kumpanyang yan. Tanong, kikita ba? Mali ho talaga yung board ng GSIS because before you make any investment, you have to make sure that the company where you're going to put your money, merong proven profitability. At titingnan mo yung track record. 3 years before ka magpasok ng pera, nag-i-issue ba ito ng dividendo? Namamahagi ba ito ng kita? Nagbibigay ba ito ng tubo? Wala rin po. At ang nagsabi nito ay ang COA. Therefore, you, the 1.8 million Filipinos working in government, nasunog po ng GSIS yung 2.3 billion pesos ninyo na binabawa sa inyong monthly sahod at mandatory contribution nyo sa GSIS. Ito yung mga malaking kalokohang nagaganap at magpapatuloy sa ilalim ng Marcos administration kung hindi kayo mag-ingay. Pagka kayo patuloy na papayag, magkakaproblema kayo. Tingnan mo ninyo, PDIC 117 billion na kinuha. Ang GSIS 2.3 billion pesos, pera na manggagawa, private money yan, kinuha na rin. Ang PhilHealth 60 billion, ang DBP at Land Bank 25 billion at 50 billion. Saan linagay? Sa Maharlika Investment Fund. 2 taon na pong nakalagak dito, yung 25 at 50 billion ng DBP at Land Bank. Wala pong pagkilos, lugi na rin ho. Nalugi na rin po yun dahil yung inflationary effect nung pera ninyo, wala po, hindi po kikita yung 25 at 50 billion. Therefore, malinaw dito that mismanage ang ating gobyerno. Hindi lamang yung PhilHealth, hindi lamang yung GSIS, yung mismo pong gobyerno mismanage at sige tayo ng utang. Palaki po ng palaki yung ginagawa nilang panukalang budget every year. Nag-budget call na po yung DBM. Wala tayong magagawa ron, trabaho po ng DBM yun. Magkaroon ng budget call taunan, ibig sabihin po yun, notice to all departments na mag-prepare na at magsumite ng kanilang mga budget for the coming year 2026. For next year, ang panukalang budget po ay 6.8 trillion pesos. 6.8 trillion ha. Ngayong taon, 2025, ang budget po ay
6.3 trillion pesos. So by 2026, higit pong malaki na naman yung pinapanukalang budget ng DBM. Ito po i-convene na rin nila yung DBCC, yung Development Budget Coordination Committee. At pagkatapos po niyan, gagawa sila ng NEP. Ito na naman, yung NEP, yung panukalang budget ng Executive Department, yung panukalang budget ng Office of the President. Pagkatapos po niyan, hindi naman nasusunod yung nagiging panukala ng Executive Department. Bakit to kinakailangan mag-budget ko lang DBM? Para makapaghanda yung iba't ibang sekretaryo, yung iba't ibang departamento ng kanilang budget for the coming year. Ito po yung kanilang dinedefend o pinagtatanggol sa mga budget hearing. They spend so much time, effort, resources para makapagpabigay ng isang development budget. Pero hindi po ito nagaganap sapagkat hina-hijack nung BICAM, yung Bicameral Conference Committee. Sila po ang nasusunod, hindi na rin yung Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po nasusunod yung kanyang National Expenditure Program. Kaya Brandon Gita, sana eleksyon na para mabawasan na mga korap na magnanakaw na congressmen. Kayo po, nasa kamay ninyo yan. Liit, mata, liit. Is it true po na pati GSIS ay kinuhaan din nila? Yes, 2.3 billion pesos ang pera ng GSIS, pera po ng mga pensioners, ipinasok po sa 3 listed firms. Ang problema, yung 3 listed firms, yung shares po nila per stock ay bagsak. At ang higit na problema, sabi ng COA, 3 years before the investment was made, bago ginalaw yung pera nyo at pinasok dito sa 3 listed company, wala pong proven profitability yung kumpanya at hindi nagbibigay ng dividendo sa loob ng the same period of time, 3 years. Therefore, yung prudent fiscal management, kung walang kita yung listed company, bakit ka maglalagay ng pera? Simple lang din po yan, wag nating gawing komplikado. Kayo po ba ay mag-i-invest sa isang kumpanyang hindi kumikita? Kaya ka mag-i-invest, gusto mo magkaroon ng extra income, parang side hustle or side gig. Subalit yung 2.3 billion nyo, pinasok sa 3 listed company na wala namang proven profitability at hindi rin nagbibigay ng dividendo sa loob ng 3 taon from 2019 to 2022. Kay General Gerald Bantag supporters, supporting you all the way, Attorney Vic Rodriguez. I saw your perseverance to help Budol Budolman to win, but sad they destroyed you just like that. Buti na lang humiwalay ka again. The Budol admin does not deserve your service. The people deserve it. Thank you to General Gerald Bantag supporters. Yes, they tried to destroy me. But andito ho ako, kasama ko kayo, hindi po sila nagtagumpay at hindi sila magtatagumpay sapagkat wala pong katotohanan kagaya ng aking nasagot doon sa programa ni Binibining Karen Davila. Available pa po yung link sa aking page. Sundan po ninyo at pakinggan po ninyo, napaka fair and objective interview ni Binibining Karen Davila para po makilala po niyong higit kung sino yung nagsusuot ng number 55 na senador na siyang magbibigay ng posibleng pagbabago ngayong 2025. Balikan po natin yung mga nagtatanong. Rosalinda Policarpio, hindi ayuda ang solusyon. Dapat trabaho ang ibigay. Rosalinda Policarpio, tama. There are 2 kinds of ayuda o yung condition, yung cash transfer. Unang-una, yung ayudang ginagawa ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Ito po yung unconditional, unmitigated, and endless, limitless cash transfer. Ito po ay pamumulitika. Pagbibili ng boto gamit ang cover ng ayuda. Ang totoong ayuda, yung tinatawag po na 4Ps, yung conditional cash transfer. Conditional versus unconditional. Let me try to simplify the issue. Yung tinutulak ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez ay legalized vote buying. Yung AIX, yung AKAP at kung ano-ano pa. Unconditional cash transfer. Walang conditionality. Basta leader ka nila, bibigyan ka ng pera. Kumpara po natin ito sa 4Ps. Yung conditional cash transfer.
Yung 4Ps po, magiging entitled or magiging qualified ka lang pumila sa 4Ps at magpatuloy na tumanggap ng totoong ayuda sa gobyerno kung ang iyong mga anak ay mananatili sa eskwela. Pangalawang kondisyon, kung lagi or periodically ipapacheck up mo sa health center or sa government hospital yung mga bata. At pangatlo, sinisiguro ng 4Ps na dapat bigyan mo ng mga kinakailangan bakuna yung mga kabataan. Yan yung conditional cash transfer. At yan ay may hangganan. Pag natapos na yung mga bata sa kanilang K-12 program, titigil na yung magulang na maging miyembro ng 4Ps o yung maging recipient ng conditional cash transfer program. At least ito, measurable, at least ito may time limit, time bound. Yung unconditional cash transfer ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, yan po ang mali. Yan po ang umuubos sa pera ng sambayanang Pilipino. Kaya Fai Mifi, watching here from Macau, natanggal na. Kay Delia Bernardino, mabuhay ka. Attorney Vic Rodriguez, salamat. Kay Miriam, where's Miriam? Marcos resign. Miriam ay Hirose, Marcos resign. Wala namang masamang sundan niya yung ginawa nung Prime Minister ng Canada, and make that supreme self-sacrifice at hayaan mo na bumuti naman ang katayuan ng bawat Pilipino. Hindi po tayo magsusurvive diyan sa unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na siyang sentrong economic policy ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kay Don Solomon 1996, attorney, sana may part 2 yung interview nyo kay Karen. Ang daming pwedeng matutunan. Don Solomon, tayo depende lang kung maiimbitahan, kaya wala po sa ating kamay na tayo ay well, we can only hope, we can only aspire, we can only do some wishful thinking, but it all depends sa kanila. Kay Nick Caramba II, Attorney Vic Rodriguez, 2025 Senator, salamat po. Vincent Mark Tordesillas, can't PDIC stop it? Wala po, binigay na nila yung 117 billion pesos na pondo ng PDIC. And I think, dapat magsalita na rin yung iba't ibang business groups, yung mga banking association, at kung ano-ano pang organisasyon na hindi na po makatarungan na patuloy kinukuha ng national government yung pera ng mga 117 billion pesos ng PDIC kinuha. 60 billion pesos pera ng PhilHealth, pera din ninyo yon, kinuha. Yung pera ng DBP at yung pera ng Land Bank, yung DBP po, yan ang dapat nagpapautang sa mga developmental loans and projects, pribado or pampubliko. Yung Land Bank naman no, doon sa ating mga rural development, yan ang dapat nagpapautang. Kinuhaan sila ng 25 at 50 billion pesos. Saan linagay? Doon sa Maharlika Investment Fund na minamadali ng administrasyon ni Bongbong Marcos. 2 years after, wala pong activity yung pinagyayabang na Sovereign Wealth Fund, yung Maharlika Investment Fund. Paliwanag ko po ulit, nagawa na nito natin dati sa inyo, ulitin ko lang. Yung Sovereign Wealth Fund po, ang tanging layunin po niyan ay wealth perpetration, wealth generation. Subalit, bago ka magkaroon ng ideya na magkaroon ka ng wealth generation, kinakailangan ho muna lumikha ka ng wealth. Hindi ka pwedeng mag-isip na palaguin ang yaman mo kung wala kang pera. Wala kang ang yaman eh. Kaya nga tayo utang ng utang eh. Dapat ang inuna ng Bongbong Marcos administration, instead of wealth generation or wealth perpetration, ay wealth generation muna, revenue generation. Kulang po tayo sa revenue. Ano ang pang-prueba? Every time, for this year, 6.3 trillion pesos po ang budget ng gobyerno. At itong budget na ito, 1.7 trillion pesos po rito ay kinakailangang utangin. Bakit? Kulang po yung revenue. At pagka wala kang revenue, hindi sapat ang revenue mo, at gagawa ka ng higit na malaking budget, mangungutang ka. For 2025, at least 1.8 trillion pesos ang uutangin. Itong 1.8 na ito, idagdag mo
sa ating 17 trillion pesos sa pagkakautang. Bago po matapos ang taong 2025, 19 million pesos na po at least ang pagkakautang ng bansang Pilipinas. Here we are, nag-budget call na ang DBM, mag-uusap-usap na yung mga kasapi ng Development Budget Coordination Committee at magsasubmit na sila ng kanilang proposed budget per department for next year. Ang target po ng Marcos administration, iaangat pa yung budget for 2026. Gagawin po nilang 6.8 trillion. Ang projected revenue po nito, nung ating kikitain hindi pa na magagamit natin for this year, kulang pa rin, hindi sapat. So mangungutang na naman po sila by 2026. So mga around that figure, 1.4 to 1.7 trillion pesos. So pagtapos po ng taong ito, magiging 19, at least 19 trillion pesos na ang utang natin. At pagdating po ng 2026, another 2 trillion pesos ang uutangin natin mga Pilipino dahil mali po yung budget programming, budget planning at budget spending or public investment ng Marcos administration. Maling-mali. Ngayon, para mapunan yung kanilang kapritsyo, yung kanilang luho, yung kanilang pork barrel, yung kanilang pang-ayuda, kinukuha po nila yung pera nung GOCC. Kukunin po nila uli yan sa PDIC, kinuha ng 117 billion. PhilHealth, 60 billion. Anong kapalit? Zero budget ngayong 2025. Ang Land Bank kinuha ng 25 billion at ang Land Bank ay 50 billion, sorry. At ang DBP ay kinuhaan ng 25 billion pesos. Nag-react na rin po dito ang International Monetary Fund. Sabi po ng IMF, pwede sana yung Maharlika Investment Fund kung meron sobrang pera ang Pilipinas pero wala. Anong dapat gawin? Bago manganib ang liquidity and financial viability ng DBP at Land Bank, kinakailangan daw po gumawa ng paraan ang DBP at Land Bank maibalik yung 25 billion at 50 billion pesos. Kung hindi, baka magkaroon ng problema sa liquidity. Kaya Brian, wala nang pag-asa ang Pilipinas dahil sa mga korap. Brian, akong nakikiusap sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tapo natin yung mga korap na politiko pero huwag kang mawala ng pag-asa sa Pilipinas at sa ating mga Pilipino. Mabubuting tao, magagaling, matatalinong Pilipino. Ang labanan natin, yung mga korap na politiko. Kay Vine Lariosa Bernaldez, pro-death penalty sa mga politikong korap. Kay Laila Palestroque, will support you all the way sa Senado. We have 15 members in the family. Thank you. Kay Enrique Litolin, sana matulungan mo ang bansa natin. Hindi lamang po ako, Enriquez, magtulungan po tayo. Hindi ko po kayang mag-isa ito, kinakailangan ay magsama-sama po tayo. Kay Patricia, hello Attorney Vic Rodriguez, number 55 sa balota. Ito po, number 55, sinuot ko na para lagi po niyong naalala. Kay Miffy, Attorney Vic Rodriguez, ikaw ang karapat-dapat na ilagay sa Senado, basta't sasabihin ko sa mga kamag-anak ko na kailangan bilugan at itiman ang number 55. Maraming salamat. Yun po ang aking lagi namang panawagan, pakiusap. Sana ho ay matulungan ninyo ko, ikampanya po nyo ko. Simulan natin sa inyong pamilya, mga naging kaklase, kaibigan, kamag-anak, at lahat po dyan sa inyong pamayanan, sa inyong barangay, sa inyong munisipyo, syudad o probinsya. Pakitulungan po ninyo na makilala nila si Attorney Vic Rodriguez. Nandiyan po yung interview ni Binibining Karen Davila. Pwede po nyo ibahagi o i-share yung link na yan nang sa ganun ay makilala din po nila ako at ako na may handang magpasukat, magpasuri at kung sa tingin ninyo na ako ay karapat dapat ninyong maging senador, pakitulungan po ninyo ako at bigyan po nyo ako ng isa sa 12 ninyong upuan para senador. At kay agree po ako sa 5 million na death penalty. Tama po yon. Marami nga rin ho ako natatanggap na panukala. Bakit pa 5 million? Baka pwedeng 1 million. From 50 million, I intend to reduce as your senator yung threshold ng plunder to 5 million. At yes, as your senator, I will listen
to your opinion, to your suggestion, to your comments. Kung kinakailangan, ibaba pa natin from 5 million to 1 million yung kasong plunder, tapos nun, ibabalik natin bilang senador ninyo yung death penalty, and so be it. Dahil kagaya ng aking sinabi nung programa ni Ms. Karen Davila, ang pagnanakaw, kahit ano pang halaga ay pagnanakaw. Bakit to yung mahirap na napilitan lang magnakaw ng isang latang sardinas para lang may maipakain at maibsan yung hapdi ng sikmura ng kanyang pamilya, diretso sa kulungan. Sa latang sardinas pag nagnakaw ka sa convenience store, sa palengke o sa grocery, kahit isang latang sardinas, diretso sa kalaboso yung ating kababayang mahihirap. Bakit ang mga tao sa gobyerno, lalo pa yung mga mambabatas, nakaw lang ng nakaw hanggat hindi umaabot ng 50 million pesos, hindi mo makasuhan ng plunder. At pag pinatawag ka sa Kongreso o sa Senado, tatawagin mo pang Your Honor or Honorable. Nasaan ang hustisya? Kaya itong aking panukala na ibaba ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million, possibly 1 million. Ito po ay hindi anti-poor. Ito po ay proteksyon nating mga Pilipino laban sa mapagsamantala at mga magnanakaw na tao sa gobyerno. Kay Ija Pabataw from Barangay 3, Gingoog City, suporta Attorney Vic for Senator. Salamat po. Kay Ramon Cardona Jr., kailangan ka po namin, Attorney Vic. Kay Emilio Abesin, Attorney Vic Rodriguez, ngayon pa lang kinakampanya ka na namin. Marami pong salamat. Kay Annalyn Espina, I even agree for you to become President. Malayo po yun, Annalyn. Magtrabaho po muna ako at maging senador ninyo. Kay Tiodi Uyanguren, salamat. Kay Joe, ganda ng interview mo, Attorney Vic, kay Attorney Karen. Kay Karen Davila, only facts stated will support you. Salamat, maraming salamat. At yun nga ho, yung GSIS, yung mga manggagawa, I'm bringing this to your attention, the 1.8 million strong government workers, the 1.8 million public servants, yung inyo pong pera ay ininvest ng GSIS management sa tatlong kumpanyang hindi kumikita. 2.3 billion, binubudol po tayo patuloy ng Marcos administration. Hanapin ninyo, pera nyo yan Ito yung kinakalta sa inyong buwan ng sahod. Yung inyo pong contribution sa GSIS, nagkakalagang 2.3 billion pesos, pinasok po ng management ng GSIS under Marcos administration sa tatlong listed companies na hindi kumikita, na hindi nagbibigay ng dividendo sa loob ng 3 taon bago nagpasok ng 2.3 billion pesos investment ang GSIS. Pera nyo yan. Dinadala ko sa inyong kaalaman, hinihimay ko, pinasisimple ko yung impormasyon para maintindihan niyo. Pera nyo po yan. It's up to you. How do you deal with this problem? I suggest mag-ingay kayo yung iba't ibang mga organisasyon sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. You have to make GSIS board, the management account. Bakit nila pinasok yung 2.3 billion pesos ninyo sa hindi naman pala kumikitang kumpanya? Ito'y malaking korupsyon. Yung 2.3, pasimplihin natin na kinuha po sa GSIS funds. Pera ng manggagawa sa gobyerno. Kinuha yung pera nyo. Pinasok doon sa piling 3 listed companies na hindi naman pala kumikita at hindi nagbibigay ng dividendo. Lugi ho kayo. Ito ho yung ating mga dapat pinag-uusapan at na 55 minutes na po tayo. Kaya nasabihan na mapuputol na tayo. So, samahan po ninyo ako sa muli po nating pag-live. Welcome po yung inyong mga tanong. Tuloy-tuloy po tayo. Andyan po yung link ng aking interview kay Binibining Karen Davila. Sana ho'y panuorin ninyo, i-share ninyo, ibahagi ninyo. And again, I'd like to thank Binibining Karen Davila for inviting me at ako'y nabigyan ng oportunidad na magpasukat at magpasuri hindi lamang sa kanya, kundi sa inyo, sambayan ng Pilipino. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon 2025 tayo po'y magkaisa. Dahil pag tayo nagsama-sama, posible ang pagbabago pag naghatid ng bago sa Senado, number 55. Hindi po gaano natatouch ito o